Dito banda sila na-recover sa area na to. Usually talaga ang alon dito, ayan ganyan. Narito ang pinakabagong update sa kaso ng dalawang atleta na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Boss Batican, aktual na ipinakita sa publiko ang mismong on-ground camera footage sa dalampasigan ng Aurora kung saan mismong na-recover ang labi ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Ito pwede na natin itong i-discuss ngayon kasi tapos na yung trabaho ng tao natin doon. Pinagtataka ko mga boss kung titignan mo rito sa tapat ng resort, di ba? Yan sa tapat ng resort. Yung alon hindi ganong malalaki. Pero bago tayo magpatuloy sa buong video, nasa Senado na po ang mga magulang ni Rene Baterbonia. Dala nila ang panawagan para sa katotohanan at ang paghiling ng katarungan sa pagkawala ng kanilang anak. Sa kabila ng matinding lungkot at hirap, patuloy silang lumalaban upang matiyak na makakamtan ang hustisya sa pagkamatay ni Rene at para hindi kailanman malilimutan ang kanyang kwento. Kitang-kita sa video ang emosyonal at hindi rin napigilan maiyak ang kanyang ina habang binibigyang parangal at pagkilala si Rene sa mismong bulwagan ng Senado. Naway magsilbi rin kaunting ginhawa sa kanyang pamilya ang pagkilalang ito. At naway maging paalala ito sa ating lahat na ang mga kabataang tulad ni Bobek ay nararapat suportahan, alalayan at bigyan ng pagkakataong maabot ang kanilang mga pangarap. Dahil dito, buong paggalang kong hinihiling sa ating mga mahal na kasama ang agarang pag-adopt ng Senate Resolution Number 472. Maraming salamat. At habang patuloy ang laban ng pamilya para sa katarungan, hindi rin tumitigil si Boss Batican sa kanyang sariling investigasyon ukol sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Lahat ng ito ay para lumabas ang katotohanan at matulungan ang naulilang pamilya. Kaya naman, napakalaga ng panibagong ground footage na ilabas ngayon ni Boss Batican. Ang video na ito, alamin at pakinggan natin kung paano naglagay ng mga tauhan ang kanyang grupo na nagpanggap bilang mga construction worker upang makalapit sa lugar nang hindi nahahalata. Pinakita rin dito ang eksaktong distansya mula sa resort, ang usapin ukol sa CCTV, ang mismong lokasyon kung saan na-recover sina Rene Baterbonia at Divine Adili at ang bakas ng rip current na may lapad na halos 12 metro, mga detaling magbibigay linaw sa totoong nangyari. Ang paraan ng kayang pag-imbestiga ay talagang step by step at napakadetalyado, kaya't madali mong maintindihan ang bawat detalye ng pangyayari. Panoorin at suriin po natin ang kanyang bagong impormasyon na inilabas ngayon sa publiko. Ito pwede na natin itong i-discuss ngayon kasi tapos na yung trabaho ng tao natin doon. Dito banda sila na-recover sa area na to. Tapos may ongoing construction doon sa dulo na yon. Oo. Ngayon dahil inassume natin kung if ever may nangyaring paluan, mas malapit maririnig doon, mas malapit kumpara sa tao doon, di ba? May area. Doon may mga ongoing construction ng time na yon. Yon, doon. Tapos ayun yung resort nila. Kaya naglubog tayo ng 2 tao doon. Pinag-blend natin sa mga construction worker para makagather dyan ng information. Kasi kung tayo ang magtatanong doon, tatanungin natin na may nakita ba kayong initiation, malamang burnout na tayo doon, hindi magdi-discuss sa atin. Kaya hindi tayo mismo ang kumuha ng information doon. Naglubog tayo ng tao doon. So almost 2 weeks din sila doon. Yun nga, discuss ko sa next vlog ko kung ano nakuha nila doon. Sa drone lang kasi, o taas kasi yung kuha ng drone dito eh. Ito naman yung on ground camera. Pansin nyo, bakanting lot ito. Doon sa mga nagtatanong na kung may CCTV sa lugar, wala talaga. Ang maraming CCTV itong resort nila. May nag-message kasi sa akin na tignan ko nga daw kung mayroong CCTV makuha. Nagawa na namin yan mga boss. Yan.
So ayan mga boss, medyo malayo talaga to eh. Sabi nga sa report ng CIGG, 700 meter eh. Medyo malayo-layo laka rin. Medyo malayo-layo rin, di ba? Ito na yung resort. Ayun nyo, yung distansya. Doon, tapos dito. Sa resort. Makikita nyo yung sa picture yung maliliit na nyog. Yung ano nila, yung stretching nila. Ayan o. Nyo, puro bakante. Ito na yung harap ng resort. Sarado na talaga sila. Tinanggal na nila dito yung dalawang tower nila. So, malapitan. Ito yung swimming pool na nakikita natin, basketball court. Ito rin yung pinagtataka ko mga boss, ano. Kung titignan mo rito sa tapat ng resort, di ba? Ayan, sa tapat ng resort, yung alon hindi ganong malalaki. Bakit kaya nag-jogging pa sila doon sa ano, papunta doon sa dulo na yon na medyo malalaki? Usually talaga ang alon dito, ayan ganyan. Tsaka malayo pa siya, medyo patag yung ilalim niya. Pagdating mo doon sa bandang dulo doon, kantilado. Hindi ko alam kung sinadya o aksidente lang talagang napunta sila doon. Kasi pwede naman sila mag-water relay dito sa harap ng resort. Makikita pa sila ng lifeguard. Yun yung isang anggulo na tinitignan ko. Pero pagdating sa mga bootcamp training, ito talaga yung perfect location kasi malayo-layo ka sa mga tao, talagang ma-isolate mo yung mga player. Mga boss, papakita ko sa inyo na may katunayan na may bakas ng rip current. So ayan mga boss, no? Ito yung katunayan na may rip current. Tingnan mo yung bakas ng ano, parang may dumaan na ilog. Ayan. Diretso yan doon. Kaso nga lumilipat-lipat to kasi transient rip current to. Ngayon, subukan natin kung ilang metro yung lapad ng rip current nila, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, almost 12 meter yung lapad ng current niya. So yun, medyo mahirap kang makawala dyan kasi bakas niya yan eh. Makikita nyo kasi yung bakas ng rip current yung parang may hukay. Yun lang mga boss, muli ang gusto ni Kuya Lifeguard ay hustisya lamang, walang personalan. Kung napanood nyo ng ang buong video kabayan, ano ang masasabi nyo sa bagong video na inilabas ngayon ni Boss Batikan? I-komento nyo sa ibaba. Salamat!